Hi guys, ito na po yung ating onion na tinanim ko after 2 weeks. Ayan, tumubo na sila. Napakalusog na nila at malalaki na sila. Ayan guys. Ito yung dahon ng ating sibuyas. Ayan, bilog siya guys. Para din siyang spring onion. Ayan. So, maiha-harvest na tayo after 7 months. Yan na naman si Pumalina. Nagbibida-bida na naman sa ating onion. Malina. Ayan na naman siya. Puma. Ayan na naman si Pumalina guys. Ang ating bida sa ating garden. Puma. Gusto niyang mag-video-video. Ayan. Hi everyone. For today's video, magtatanim tayo ng ating onion. So, ayan na guys, yung itanim nating onion, may ganito tayo at may seeds tayong onion. Ayan guys, yung pag-harvest nito is nasa 25 to 28 days. So, nasa 7 months. So, ngayon yung time na mag-plant tayo, March. So, makaka-harvest tayo by September. So, ayan na guys, tanim tayo ng onion para may aanihin tayo. Kasi mahal yung onion dito sa New Zealand. Tag $30 yung isang kilo. So, nasa 1,000 pesos yung isang kilo. So, ayan guys, magtanim tayo. So, yan naman yung ating pusa na gustong tumulong magtanim. Ayan. Oh, you want to help to plant? Ha? You want to help to plant? Okay, help me. Help. How should I plant like this? Ha? How should I plant? Tutulong kasi sa akin magtanim mo. Tingnan nyo guys. Okay. Ito yung malambing na pusa namin dito sa New Zealand guys. Ang pangalan nito is Puma. Tinawag ko na Pumalina kasi kahawig yung pusa na namatay ko sa Pilipinas na si Paulina. At napakalambing pala nitong pusa na to. Kasing lambing ng pusa ko sa Pilipinas. Kaya pinangalanan ko siyang Puma. Ayan guys, mag-start na tayo magtanim kasi nga malapit na namang gabi dito sa New Zealand. Pero 7 o'clock na ngayon sa gabi, pero maliwanag pa yung aming paligid dito. Ayan guys. So let's start na guys. Magtanim na tayo para may anihin na naman tayo by September. Alis na dyan, Ming. Excuse me. Ayan guys, magtanim tayo. Ayan na naman si Pulang Malina. Nag-disturbo na naman sa akin dito. Ayan guys. So ito na nga yung ating itanim. Ayan. At ito naman si Pumalina. Laging ayan. Yung tinanim ko pala guys, yung malalaking onion. Ito. Try ko siyang magtanim kasi para dadami pa siya. At saka may seeds din tayong itatanim ngayon. So, yan na nga guys. Masarap kasi yung may sarili tayong tanim kaysa bibili tayo sa market. Ayan, yung itatanim ko dito puro organic to guys. Yung pang fertilizer ko nito yung mga ano lang, yung mga ash or yung mga damo na nabubulok. At fertilizer. Yung fertilizer ko dito yung mga ano lang namin guys. Waste material. So, ayan. Ating red onion na itatanim ngayon guys. Ayan. So ganito pala yung kanyang seeds. Maliliit lang pala yung seeds niya. Ayan guys, tingnan natin kasi nga. So ganyan yung seeds ng ating onion na red. Ayan guys. Nabili ko pala ito sa Banning Center. So itanim na natin to para may anihin tayo. Ayan yung ating seeds ng onion or ating red onion. Sa Pilipinas, natawag natin sibuyas. Yan. So, ayan guys. Nakalagay kasi sa instruction is 1 cm lang. So, tansyahin na lang natin. Ayan na naman yung ating disturbong pusa. Wag ya.
Hi everyone, mag-umpisa na pala tayo magtanim ng ating onion seeds. So yan pala yung tinatanim ko na onion seeds. Yan pala yung kulay. Ang kulay niya pala ay yung red onion. Tapos tinanim ko siya ng March 20. Tapos makaka-harvest ako nito by September 2025. So ayan na guys, habang ako ay nagtatanim, pinapanood naman ako ng aking pusa na yung pangalan niya pala nito is Puma, pero pinangalanan ko siya ng Pumalina kasi naalala ko yung pusa kong itim na namatay sa Pinas, tapos kasing lambing niya rin, tapos sunod sa akin yung pusa ko sa Pinas na namatay, lagi din yun nakasunod sa akin. So ito din siya. So itong pusa na si Pumalina, sinasamahan niya ako dito sa aking garden. Tapos saka na lang siya uwi pagkatapos na rin ako dito sa aking garden. Kahit nga gabi na ay meron pa rin siya sa tabi ko. Sumasama pa rin siya sa akin habang ako ay nagka-garden. So ngayon pala is 7 o'clock ng gabi. Tapos maliwanag pa yung paligid namin. Tapos yan nga guys, napakahangin sa labas. Kasi nga nasa tuktok kami ng bundok, nakatira dito sa New Zealand. So ayan nga guys, napakalakas yung hangin dito. Tapos malamig, nag-uumpisa na rin lumamig yung hangin kasi nga autumn season na ngayon at papunta ng mag-winter by end of April. So ayan nga guys, ito nga yung tamang panahon or month ng pagtatanim ng ating onion or sibuyas dito sa New Zealand. So ayan nga guys, dalawang klase yung tinanim ko na sibuyas. Yung isa naman is shallot. Yung variety niya is masarap siya na matamis. Tapos yung isa naman is yung red onion. Pero yung tinanim ko sa red onion is color red. Tapos ano siya guys, from seeds siya. So yung seeds pala ng onion is color black. Tapos maliliit lang siya, para siyang mustard seeds. Pero siya, wrinkles yung seeds niya. So ayan nga guys, pinarambot ko muna yung lupa, saka ko naman binungkal-bunggal ko muna yung lupa, saka ko tinanim itong onion seeds. Tapos nilagyan ko ng guhit para taniman ko, para magiging straight siya pag itanim ko yung onion seeds. So ayan nga guys, 1 inch lang yung lalim na tinaniman ko at saka 1 inch or 1 centimeter yung kanyang pagitan ng seeds para sa onion seeds. Ayan nga guys. Tapos yung isa naman is shallot, yung maliliit na onion. Tinanim ko ulit kasi para lumaki pa siya. So ayan nga guys, yung pusa ko ay andoon sa gilid ng aking garden. Inaantay niya ako habang ako ay nagtatanim. So yan nga guys, hindi siya magsasawa sa kakaantay hanggang hindi pa ako tapos. Saka na lang siya uuwi sa bahay pag uuwi na rin ako sa bahay. Tapos papakainin ko na siya pagkatapos ko magtanim ng aking mga sibuyas. So yan na nga guys, malapit na nga akong matapos. Tapos konti lang naman itong sibuyas, isang pakiti lang siya. Siguro nasa 60 seeds lang. Tapos yung iba naman is yung ibang onion na tinanim ko is yung variety niya is shallot. Napakamahal pala ng shallot na onion dito, is nagkakahalaga naman sa $30. So aabot pa minsan ng $40. Kaya mas mabuti na yung may itinanim tayo para pagdating ng panahon may i-harvest or aanihin na tayo. Tapos yan nga yung nga tinanim ko. So mga 9 months pala bago sila ma-harvest. Nakakaalo talaga magtanim-tanim guys, kasi nga hindi mo na mamamalayan na malapit ka na palang maka-harvest at saka may makakain ka na. So kahit sabihin ng iba na magtatanim pa rin ako, ay ito pa rin, ito naman yung kagustuhan ko at ito naman yung kaligayahan ko, magtanim para may aanihin. Thank you for watching.